Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. So, ayun na nga. Ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, ang ganda ng topic natin ngayon, no? So, eto, sa ganda ng topic natin ngayon, magiging mahaba tong video na to. So, I decided to make it a two-part video. So, ano nga ba pag-uusapan natin? Well, ang pag-uusapan natin ay ano nga ba yung mga bagay na sana nalaman ko nung nagsisimula pa lang ako mag-tattoo. So, yun. Pero, bago tayo magsimula, intro muna tayo. And we are back. Ayun na nga. So, ano nga ba yung mga bagay na sana nalaman ko nung nagsisimula pa lang ako mag-tattoo? Kasi, syempre ako nung nagsisimula kasi ako mag-tattoo, ako lang talaga nagturo sa sarili ko. No? So, hindi pa nun ganun karami yung makikita mo sa internet kung gusto mo matuto mag-tattoo. Sa YouTube, wala pang mga gumagawa ng mga tutorial videos or mga videos about sa tattoo. Halos wala talaga eh. Sa Facebook, wala. Parang the only thing na, or the only way for you to be able to learn how to tattoo is to get an apprenticeship. Or, you buy a book about tattooing, which is very hard to find, no? Sinubukan ko 'yun. Dami kong pinuntahan ng mga bookstore, mga old school na bookstore, mga second hand bookstore. Wala talaga akong nakita. The only way na ako na natuto ako is through trial and error. So, subok lang talaga ako ng subok nun. So, speaking of, meron tayong listahan dito, no? Saan ba yung ating listahan? Siyempre, may kodigo ulit tayo. Pero bago tayo magsimula, no? Gaya nga ng sabi ko, comment kayo sa baba kung gusto nyo magpa-shoutout. Comment nyo lang kung taga saan kayo para ma-shoutout ko kayo. So meron tayo dito, pasensya na kayo sa upuan ko. Ang ingay talaga ng upuan ko eh. Isa pa lang yung nagko-comment, isa pa lang din yung nakikita ko. Eto, we have Beth Omandak M8B. Kasabot natin from Naga, Cebu. Yun, layo. All the way from Cebu. Nakakaabot yung mga videos natin. So sana natutulungan ko kayo. Kung gusto nyo magpa-shoutout again, comment lang kayo para ma-shoutout ko kayo. So, eto na nga yung listahan natin. So, I have here, I think 20 na mga things I wish I knew when I was starting a tattoo artist. Or when I was a starting tattoo artist. Yan. So, eto number 1. No, simulan na agad tayo para hindi masyadong mahaba yung video. Number 1, don't rush into buying expensive gears. Buy extra instead. Yan, isang malaking pagkakamali ko yan nung nagsisimula ako. Of course, everyone wanted to have like the best gears. Lalo na kapag nagsisimula ka pa lang, we always thought na best gears can make us a better tattoo artist or can create better tattoos, 'di ba? So ako, I invested a lot dati no sa mga tattoo machine na talagang pag may nakita ko mga bago, kasi noon talagang uso lang is coil tattoo machine eh. Kapag nakakita ka ng magandang mga rotary, talaga naman ako noon napapabili talaga ako, no? Especially nung mga panahon na yun, sobrang hirap humanap ng mga machine. Tapos pag nakakita, kasi being an artist, you always wanted to be unique as well, no? So kapag nakakita ako ng mga machine na unique, maganda,
Tapos pinag-aaralan ko kung ano ba yung magiging epekto nito sa mga tattoo ko. Yun, napapabili talaga ako. But ang pagkakamali ko, kasi nga, syempre, bumili ako ng magagandang gamit. There was a time na nasira yung tattoo supply ko and I only have one. So, namumblema ako. Nangyari nun, napabili tuloy ako nung sobrang parang pinakamurang tattoo supply doon sa isang namamatay yung PC natin. Doon sa isang tattoo supply sa Bulacan. And syempre, yung pinakamura doon na or yung the cheapest tattoo supply is sobrang hindi parang kapresyo na siya ng mid-range na tattoo supply kapag bumili ka talaga doon sa like for example online or bumili ka ng second hand yun. Kasi ako noon mahilig ako bumili ng second hand pero top tier na siya kahit papaano, no? Magagandang klase na siya. Para yung price niya is price range lang ng mga mumurahin pero magandang klase na siya. That's why I always buy second hand. Ayun nga, so doon ako nagkamali. Wala akong mga duplicate ng mga tattoo supply, cable, and all yan. So nung nasiraan ako, nahirapan ako kasi napabili talaga ako. So, ayun. So, sana pala hindi muna ako bumili ng mga mamahaling gamit. Nagdoble ako ng mga gamit ko para kung sakaling man na masiraan or magka-problema, may extra ako. So, isa yan sa mga una kong pagkakamali nung nagsisimula ako. Number 2 is don't cheap out on supplies. Like the needle, tip, grip, or kung ano mang mga supplyan na mura lang, no? Kasi ang mindset ko kasi noon, bili ako ng magandang mga equipments, pero yung mga supplies ko, so-so lang. Hindi naman, hindi siya yung pinakamura, but kasi ang mindset ko noon, no, yung needle, like pare-pares lang yan eh. But nung na-experience ko na gumamit ng magandang klase ng needle, grabe, ang laki ng naging epekto sa tattoo ko. Ang laki ng naging linis nung lining ko, ng shading ko, color packing. So, isa yan sa pagkakamali ko. Ang mindset ko nun, pare-pares lang yan. Needles yan. Needles are needles. So, it's the same. So, nung nakabili ko ng magandang klase, tapos natutunan ko, marami pa palang iba't ibang klase yan. May bug pins, may sukat din pala yun. Hindi lang yung dami ng needles or yung positioning ng needles, iba-iba pa pala yan. So, nung natuto ako doon, lalo na sa tip, dati yung tip ng pag nagtatattoo ka, yung dulo, yung tip, akala ko dati, parang pare-pares lang yan, no? So, wala akong pakialam kung mumurahin lang yung biling kong tip. Pero nung nakagamit ako ng magagandang tip, yung sobrang accurate nung sizing, tapos yung sobrang akma siya doon sa needle mismo, grabe. Sobrang ang laki ng dinali ng buhay ko. Kasi if you're using a tip na hindi siya ganun kaganda yung quality, minsan nauubos agad yung tinta na laman, minsan parang hindi nagkakaroon ng tinta o ang bilis mabarahan. So, isa yon sa mga pagkakamali ko dati. So, nung na-experience ko, nakabili ako ng magandang tip, magandang needle. Actually, hindi ako nakabili nun eh. Alam ko, nanalo ako nun. Or may nag-sponsor sa akin. Basta nakakuha ako ng ganun. Magandang klaseng needle and tip. Tapos, nung nasubukan ko, grabe, sobrang nag-iba yung diskarte ko sa tattoo. So, after nun, talagang pag bumibili ako, magandang klase na. Yun. Especially ngayon, no, sa mga naka-pen type, kapag bumili ka ng pangit na klase ng cartridge, sobrang laki ng difference. I don't know, siguro by experience na lang din nakita ko siya. Naranasan ko siya. Kaya, ganun na yung mindset ko. Pero sa cartridge, feeling ko yung pakiramdam ko, sobrang laki ng difference niya dun sa mumurahin tsaka dun sa mga magagandang klase. So yun, next one, number 3 is practicing fundamentals. Ito, isa to sa mga pagkakamali ng mga bago na parang kapag natuto na sila, nalaman na nila kung paano, hindi na nagpa-practice. So, they stop doing parang
or sorry, nabungkong ko. They stop practicing fundamentals na linings, shadings, and all. So, ang nangyayari, parang nakaka-practice na lang sila kapag may mga customer. So, isa yon sa naging pagkakamali ko. Tinigil ko yung pag-practice ng fundamentals. Tapos, ang nangyari kasi noon, hindi ako nagkaroon ng customer for like 1 month. Tapos, nagkaroon ako ng customer bigla. Ang hirap nung pinapagawa. So, parang na-reset ako, nahirapan ako. So, ayun, nagsisisi ako na dapat pala tuloy-tuloy yung pagpapractice ko ng fundamentals. Well, nung bago pa lang ako. Kasi, syempre ngayon, hindi ko alam, parang nasa dugo ko na yan. Parang muscle memory na. So, isa sa pagkakamali ko yan, tumigil ako sa pagpapractice ng fundamentals. Yan. Kasi kumikita na ako nun eh. And parang nagkaroon ako ng mga achievements and kasalanan ko din naman. Yumabang ako, tumaas yung tingin ko sa sarili ko. So, pagkakamali ko yun. Eto, number 4, never stop drawing. So, it's the same as the fundamentals. Kapag nagtatattoo ka na, huwag ka tumigil sa pagdodraw. Kasi, minsan, doon ang gagaling yung mga ideas. You can create your flash, your pwede kang mag-create ng sarili mong catalog ng mga sariling gawa mo. And isa din yon sa pagkakamali ko kasi medyo natigil ako sa pagdodrawing, no? Tapos parang isa din yan sa reason kung bakit parang kasi ang dali mag-tattoo eh. Magbabakat ka lang. Tapos alam mo yun. So nung nagsisimula ako, tapos kumikita na ako, sabi ko nga, isa sa pagkakamali ko is yumabang ako. Tumigil din ako sa pagdodrawing, no? Hindi na ako nagdodrawing, nawawala na ako ng practice. Tapos minsan, kapag nagka-customer, nagbibigay sila sa akin ng concept, idea, tapos sinasabi nila, oh, gawin mo naman to. Tapos nung dinodrawing ko na, bakit parang nahihirapan ako? Tapos parang walang pumapasok na idea sa isip ko. So, naisip ko, siguro kasi nga dahil tumigil ako sa pagdodrawing. Siguro dahil yumabang ako or kung ano man. Pero aminado ako doon at isa yan sa pagkakamali ko. Dapat hindi ako tumigil sa pagdodrawing. Kasi it's also a way to practice eh. Yan. Number 5 is, eto, isa sa pinaka malaking pagkakamali ng mga nagsisimulang tattoo artist is make your stencil perfect. I don't know if it's still applicable today. I don't know if tattoo artists are still tracing stencils. Pero noon kasi ako, I really believe na kapag tinrace mo yung stencil, napapractice ka before mo pagawin yung tattoo mismo. So if you make your stencil perfect, number 1, mapapractice mo na ng husto yung design. Number 2, kapag nilapat mo na yan, hindi ka mahihirapan sa pagtitrace. Kasi, isa sa pagkakamali ko dati, kapag nag-stencil ako, nagtitrace ako, tapos may konting mali ako, iniisip ko, hayaan mo na yan, maliit lang naman yan eh. Tapos mamaya sa tattoo, hahabulin ko yan. Itatama ko yan. And nagkamali ako once. Isang beses at hindi ko na inulit yon, hindi na mauulit yon dahil nung nag-stencil ako, nagkamali ako at sabi ko, aayusin ko. Hindi ko naayos. Nung pinicturan ko, nakauwi na si customer nung nakita ko, shit, may mali ako. Nakita ko na yung alam ko, if I'm not mistaken, no, parang paa siya ng paa ng tigre. Tapos yung kuko, hindi ko na ilagay ng tama. Parang ganun. Hindi ko na masyadong maalala. Pero isang beses lang yon nung nagkamali ako, never ko nang inulit na baliwalain yung pag-stencil. So yun, always make your stencil perfect. It's a way to practice. It's also gonna be easier for you to tattoo kung malinis yung stencil mo. Yun. Number 6, eto. Learn and understand your machine. Siguro, iba na siya ngayon because most of the people are using
pen type na. But of course, you should know your pen type as well. Alam mo kung ano yung takbo niya, ano yung tamang timpla ng pen mo, anong cartridge ang maganda sa kanya. Kasi kung hindi mo kilala yung machine mo, mahihirapan ka dyan. Diba? Hindi mo alam kung, kahit sabihin mo na hindi, magkakaparehas lang yan. Pero iba pa rin yung may machine na ang ganda gamitin sa fine lines, may machine na ang ganda gamitin sa power lines, may machine na ang ganda gamitin sa shading. Pero noon kasi ako, since nagsimula ako, ang gamit ko puro coil tattoo machine, alam ko kung anong machine yung gagamitin ko. Depende sa kung anong style ng tattoo yung gagawin ko. Kasi noon, kapag yung sa coil tattoo machine, kapag ginagamit ko siya, syempre, itotono mo kasi siya eh. Kung hindi mo kabisado yung machine mo, hindi mo siya matotono ng maayos. Diba? I don't know, maybe I'm just superstitious or kung ano man, but para sa akin kasi, kailangan talaga kilala mo yung machine mo. Kasi kung hindi, it's not gonna give you the best tattoo result. Kung hindi mo aalagaan, hindi mo kikilalanin yung machine mo. You should know how to clean your machine, how to disassemble your machine, how to bring it parang buuin mo ulit yung machine. Kasi if you know your machine, parang ano yan eh, sa motor eh. Pag inalagaan mo yung motor mo, kilala mo yung motor mo, hindi ka pababayaan ng motor mo. Mas less yung chance na ma-aksidente ka. Yun. Next one is eto, number 7, find mentorship and always listen to your mentor. Yan. Isa sa pagkakamali ko is hindi agad ako naghanap ng mentorship. I thought I could learn on my own. I thought mentorship is just feeling ko kasi noon matalino talaga ako eh. Kahit ngayon eh, feeling ko matalino talaga ako, magaling ako, na kaya kong matuto sa sarili ko. But one thing that I can never teach myself is experience. Paano ko tuturuan yung sarili ko? 'Di ba? Ako, ganyan din ako magturo pagdating dito sa tattoo industry, dito sa mga videos ko. I always teach by experience. At tinuturo ko lang yun na experience ko. Kung hindi ko naranasan yan, hindi ko ituturo yan. Wala akong ituturo dyan. So, ganun. Even sa work, no, sa trabaho ko ngayon, I always trust people with a lot of experience. Kasi comes with experience is knowledge and wisdom. Totoo yan. Sige, sabihin natin, alisin na natin yung knowledge, yung wisdom na lang. The wisdom of experience. You can never beat that. Kapag kumuha ka ng apprenticeship sa mga tattoo artist, grabe. Ako, ang pinili ko talaga yung mga old school na tattoo artists. Kumuha ko ng mentor na gusto ko yung style ng tattoo niya. And then, kumuha ko ng mentor after that, no? Naghanap pa ako ng mentor na old school. Kasi, feeling ko iba yung ibibigay sa aking wisdom, ibibigay sa aking knowledge nung old school na tattoo artist. Yun. Anyways, and always listen to your mentor. Isa yan sa unang pagkakamali ko. That's why I had a couple of mentors. Kasi nga, yung unang mentor ko, nung feeling ko magaling na ako, sabi ko, hindi na, titigil ko na, magaling na ako, kaya ko na to. Magpapabayad na ako sa mga tattoo. Tatayo na ako ng tattoo shop. And isa yun sa pagkakamali ko. So, nahirapan talaga ako. Kasi, masyado akong mayabang nung bago ako. Well, bata pa kasi ako nun. And feeling ko magaling na ako. So, ayun. Number 8 is learn anatomy. Yan. Pag-aralan yung mabuti yung katawan ng tao. Kasi yung gagawin nyo, as in, hindi yan dahil magaling ka mag-drawing, magaling ka na mag-tattoo. Yung katawan ng tao, may curve yan. Iba't ibang parts yan. May part na mabuto, may part na malaman, may part na fatty, may part na ang dami. Sobrang dami yung kailangang matutunan. And I learned that the hard way. I thought, nakapag-tattoo na ako and kaya ko na.
when I was starting. So, nung na-experience ko mag-tattoo sa iba't ibang parts ng katawan, I was literally fucked when I did I believe that was a neck tattoo when I realized na sorry, nababamura ako. Damn, it's hard to do a neck tattoo. And then nagtattoo ako sa puwet. Iba din. Ang hirap. Sobra. So, you have to learn anatomy as well. Even for the basics of tattoo, the fundamentals of tattoo, the layers of skin, dami mo kailangan pag-aralan. So, isa yan sa hindi napapag-aralan kapag nagsisimula. Meron kasing mga mentors na hindi scientific magturo. And again, okay lang yun. Kasi noon naman, hindi naman din talaga ganun eh. I'm just very technical. That's why I want everyone to learn anatomy din para hindi kayo mahirapan along the way. And it's gonna be the best results will always come from technicalities. No? Hindi kasi yan parang parang sabi-sabi lang na hindi kapag sa ganito ganyan, kapag sa, 'di ba? There's always gonna be a science behind it. Yun paniniwala ko. So learn anatomy. Number 9 is color theory. Mag-aral kayo ng color theory. Bakit? Kasi balat yung tinatatuan at ang balat ng tao ay magkakaiba ng kulay, 'di ba? So, kapag maitim yung tinatatuan mo, maputi yung tinatatuan mo, iba-iba yan. And there are colors na will be parang better for this type of skin, will pop better, 'di ba? Kapag gantong kulay ng balat. So, color theory kasi yun. And like if you're doing ako I came from painting eh. So, depende sa kulay ng canvas ko, that's how I do it, no? Kinukulayan ko muna yung canvas ko before I start painting. So, halimbawa, blue yung canvas ko, red, pink, yellow, orange, green, tapos doon ako magpe-paint. Yun. So, parang ganun din. That's why color theory is very important din, no? And bakit? Isa pa, madalas na tinitingnan ko dyan, ano ba yung kulay ng mata ng tao? 'Di ba? Ano ba yung babagay na kulay sa kanya? Except, of course, for black and gray. But again, that's a different topic. Pero color theory, iba-iba kasi yan eh. And pag napag-aralan mo yan, iba yung ibibigay niyang ganda doon sa tattoo. Kasi there are colors that contrast each other. May colors na complements each other. Iba-iba yan. So, you have to learn color theory. Not because hindi ko siya ginawa nung nagsisimula ako, but dahil isa yan sa sobrang nakatulong sa akin nung nagsisimula akong tattoo artist. And madalas hindi alam ng iba yan. So yun. Lastly, before we go to the to part 2 of this video, ang haba na 23 minutes na. So, number 10 is don't rush into skin. Ito, sobrang importante yan. Never rush sa skin. Kung pwede kayo mag-practice sa kahoy, sa prutas, sa balat ng baboy, mag-practice kayo na mag-practice doon bago kayo tumalon sa balat. Kasi once na tumalon kayo sa balat, there's no going back. Hindi na kayo babalik sa pagpa-practice sa practice skin, sa prutas o sa kung saan pa man. Hindi ko alam. Siguro, part of it is ego. Na hindi, nakapagtattoo na ako sa balat. Bakit pa ako magpa-practice? Maybe, but ako, isa yan sa pagkakamali ko. Sa dami kasi ng tambay sa amin, sa dami ng kilala kong tambay, practice agad ako sa balat. And bakit hindi siya advisable sa nagsisimula? Ang dami mong maiiwan na mga palyadong tattoo at babalikan ka yan along the way. Eh hindi naman lahat yan maaayos mo. Paano yung mga umalis na? Yung mga wala na, tapos bumalik? Or sumikat ka, tapos nag-comment? Diba? Alam mo yun, it could make or break your career. So, huwag ka muna magsimula sa balat.
Huwag ka munang tumalon sa balat. Do it on practice skin, fruits, or whatever. At huwag ka mainip. Sabi ko nga, dahan-dahan lang pero sigurado. So, tapusin na muna natin tong video na to. 25 minutes na tayo. Balik tayo for part 2. Okay?